Mangyak-ngyak na humihingi ng tulong ang 77 na katao na umano'y mga biktima ng peking savings o pahulugan. Naniwala sila sa di umano malaki ang tubo ang kanilang matatamasa at makakakuha ng mga grocery, tangke ng gasol at pre-outing galing sa namamahala ng peking pahulugan na isa ding negosyante. Si Mary Ann Espinosa ay 3 taon na kasali sa nasabing peking pahulugan simula pa raw noong 2021. Maayos naman daw naging pagpapatakbo nitong mga nagdaang taon. Nagsimula sila sa hulog na 100 pesos na nagtuloy-tuloy hanggang sa sumampa na ito sa 1,000 piso ang kanilang binabayaran linggo-linggo. 2023 hanggang 2024 po, nag-start kami ng pag-iipon sa kanya at nangako po siya sa amin ng tubo at saka grocery. So kami bilang mga, syempre gusto namin na makaipon at hangad din namin na magkaroon ng konting tubo yung aming pera at grocery, syempre nagtiwala po kami. Ang totoo po niyan, 2 years, 2 years siya. Mula 2021, nag-start sa 2021 hanggang 2020 ngayong taon. Tila ito ang malaking pagkakamali ni Mary Ann na kanyang ginawa simula nang siya'y sumali sa peking savings na magbubunga umano ng malaking interes o tubo kesa sa bangko. Sa hirap raw ng buhay na dinaranas ni Mary Ann, bawat sentimos ay mahalaga sa kanya sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya't nanggagalaiti sa galit ang mga biktima nang humingi ng tulong sa JKRS News sa nakuha sa kanila na nagkakahalaga ng 700,000 pesos ng taong pinagkatiwalaan nila. 700,000 po kung pagsasama-samahin namin ang aming pera. Pero sa akin po, ako po yung medyo malaki. Tapos yung iba po, parang syempre nagtiwala, nagsama-sama, naghimok din yung isang tao ng member o katrabaho niya para makaipon. So umayo naman sa kanya. So hindi naman nila alam kung anong kalalabasan ng kanilang pera. Kasi nga nainganyo sila doon sa tubo ng pera at saka grocery. Sa totoo lang po, 2 taon maayos po ang kanyang pagsisavings. Kaya naman po, dahil nakita ng tao na talagang bongga siya kung magbigay. Ito naman si Maria Palma na naging sunod-sunuran rin sa namamahala ng peking savings na ginawa pa siyang leader at kolektor sa kanyang kinasasakupan na lugar. Ayon sa kanyang kwento ay halos 1 buwan niya binibigay ang kanyang mga nakukolekta na hulog mula sa 29 na katao na hawak niya at hanggang sa mga sumunod na araw hindi niya na mahagilap ito kaya sa assistant na lang niya na iaabot. Bali, ang hawak ko pong tao is nasa 29 po. Yung kalagitnaan na po ng buwan, naging 22 na lang po kami na naguhulog po. Bali, nung January po, nag-start kami. Siya po yung nagre-receive nung January. Ako lang po yung pumipirma sa libreta ng mga kasama ko. Bali, iba-iba po yung hulog namin kada linggo. Dapat daw nitong December 21, taong 2023, nasa tao na ang pera na kanilang pinaghirapan na hulugan. Ngunit, sa masamang hangin na dumapo, puro pangako at gesyo na imbes na raw yung pera sa lupa at wala pang balik ito. Anya nang inirereklamo. Sa ginawa nilang paghaharap ukol sa pagsahod nitong unang linggo ng Enero, taong kasalukuyan. Oo, sa ngayon wala pa ako may bibigay na date. Kasi nga nakadepende na sa mama. So, paano naman kami? Lalo yung malalaki yung pera. Pangako kasi? Nagpangako na siya. Teka, huwag kayong magsabay-sabay. Hindi kayo magkakaintindihan pag ganyan ang attitude nyo. Maniwala kayo sa akin. Bigyan nyo ng pagkakataon para maibigay sa inyo. Hindi naman kayo tinatakbuhan ng tao. Ha? Wala naman kayo kasi pag pagsasabay-sabay nyo ganyang attitude nyo, wala kayong kapupuntahan. Samantalang yung tao naman willing naman magbigay. Sa adsa na ikwento sa amin nang hindi nagpapakilala na nagreklamo, na-stroke ang kanyang asawa at siya'y nakiusap sa namamahala ng peking pahulugan. Nabigyan siya ng panggastos para pambili ng gamot. Siya'y pinaliman-liman at sa pilitan pang nagbigay ng 3,000 pesos kung kailan lumala na ang dinaranas ng asawa ng nagreklamo na nabiktima sa peking pahulugan.
Sa pagnanais ng mga nagrereklamo na maibalik ang kanilang pera, ay madalas daw na bumubungad sa kanila sa social media ang account ng namamahala ng peking pahulugan na nagkakasino ito. Ngayon, lagi ka pa namin nakikita sa mga social media at sa mga ibang na parang baliwala lang sa iyo lahat ng mga ginawa mo sa amin. Sa aming unang hakbang na isinagawa, aming isinangguni sa Antipolo Police Station PCP-1 ukol sa reklamong pagtakas ng pera sa mga biktima ng peking pahulugan. Ipinaliwanag ng station commander na si Captain Carlo Pascual Tamundong ang tama at dapat gawin sa mga ganitong pangyayari. Hindi, kung sa estafa po na okay yun na dumaan muna sa barangay para usap-usap sila para sa settlement. Kung hindi naman yun, pag binigyan sila ng certificate of election papunta sa amin, ang kailangan naman namin para may isampa yung kaso ay demand letter. 3 beses yun na demand letter. Kasi yun ang requirements ko ng korte. Ngayon, pagka mayroon nga silang certificate of election, kailangan naman namin dalahan nila yung nirereklamo nila ng demand letter. 3 beses yun. Ngayon, kapag hindi pa rin nag-comply doon sa demand nila na ibalik yung pera nila, doon po, kukunin ng salaysay itong mga nagre-reklamo para may sampa yung kaso sa prosecutor's office po. Git pa ni Captain Tamundong ay may mga kapulisan din at government official ang mga nabibiktima ng ganitong panloloko ng mga peking savings. Oo. Minsan nga, may mga pulis pa nabibiktima niyan. Hindi lang yung civilian. Meron pang marami nabibiktima niyan. Hindi lang nasa gobyerno, pulis. At nagpaalala rin si Captain Tamundong mula sa kapulisan na mag-ingat sa mga sinasalihan na pahulugan at mga napapanahon na modus na pangyayari. Hindi, mapapayo ko na sa kanila na mag-iingat sa mga ganyan mga kausap. Kasi pag ganyan na huwag niyo isipin yung kikitain niyo o yung mga benefits niyo sa mga sa mga ganyang bagay na kasi yun ang panlilang nila yung kikitain niyo, tutubuin yung tapos iniisip nyo, siyempre yun iisipin nyo, hindi yun iisip na baka niloloko ako nito. Diba? Sa una, okay yun, bibigyan para pag i-spread mo yung okay to, kumikita. Siyempre yun ang nila, pagkikayat nila Sa kumikita na ako, ganito lang pera ko dati, 30,000, naging 40,000 na sa loob ng ilang buwan. Siyempre, ikaw ang yun, ikaw ang maging model na para i-spread mo yung talaga na kumikita, para maraming mag-i-invest doon. Kami naman nakikiusap sa'yo na bigyan mo naman kami ng aksyon. Hinayaan ka namin na hulug-hulugan mo kami. Pumayag kami dahil sa awa namin sa'yo. Oo, sabi mo nga sa amin, hindi mo naman tatakbuhan ng pera namin. Ang tanong dito, bakit hindi mo magawang unti-untiin? Hindi kami naging mahigpit sa'yo. Ang sa amin lang, bigyan mo kami ng kahit konti. Hindi yung mayroong kailangan pa na may mga tao na maaksidente o maospital bago ka magbigay sa amin bago ka magbigay sa mga iba ng pera. Hindi dapat ganun. Dapat maging fair ka sa amin. Lahat kami bibigyan mo linggo-linggo. Sana po ay may makakatulong sa amin pang mabalik ang pera namin dahil ito ay kailangan namin para sa pamilya namin. Sana maawa na yung may hawak niyan at makahanap ng paraan dahil malaking tulong yan sa aming pamilya. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.